Laging akin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Hesus Nazareno at sa ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng kamal-mahalang puso ni Jesus. Hilingin natin ang ating mga puso ay matulad sa Kanya, puno ng pag-ibig at awa, kapayapaan, katarungan, katotohanan. Kaya nga't sa paghahanda natin sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisa ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiwo na po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus, upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin, araw-gabi. Dahil dito, ipinaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya.
Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan, kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong may ingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y alipin ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa amin maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y niyong panaligan, nang di mamatay kailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak.
Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din na nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po dito ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo ay nasa 8th araw ng ating pagnonobena sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. At salamat po sa ating mga apostolado ng panalangin dito sa Archdiocese of Manila na laging pinipili ninyo ang Quiapo bilang lugar ng paghahanda sa dakilang kapistahan na ito. Kaya welcome din po sa Quiapo at malapit po ako sa mga apostolada. Ang aking mga magulang, aking mga tiyahin ay mga apostolada, no? At ako'y laging niyayakag at dala-dala lagi, bit-bit ako lagi ng aking mga lola at tiyahin. Lalo na kapag First Friday, kapag may enthronement ng Sacred Heart, ako'y bininyagan sa araw na in-enthrone ang Sacred Heart sa aming bahay. Para isang handaan na lang, no? At ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ay napakalapit sa aming pamilya. Alam niyo po, ang nanay ko, kapag mayroong bagong kasal na kamag-anak at kaibigan, ang kanyang regalo sa mga bagong kasal ay ang imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At lagi niyang sinasabi, ilagay niyo yan sa gitna ng bahay. I-enthrone ninyo. Kaya sana mga kapatid sa apostolada, lalo na ngayon, gawin nating isang adhikain yon. Lalo na sa mga bagong kasal, lalo na sa panahon ngayon. Hinahamon ang kasagraduhan ng kasal, ng buhay mag-asawa. Ngayon naintindihan ko, bakit ang nanay ko, ito ang binibigay niya. Hindi siya nagbibigay ng mga appliance o anuman, pera. Ang bigay niya sa mga bagong kasal, imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Paalala sa mga mag-asawa, ang pag-ibig nila ay katulad ng pag-ibig na nanggagaling sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Kaya sabi lagi ng nanay ko, ilagay niyo yan sa gitna, itabi niyo yan sa wedding picture ninyo para maalala ninyo
yung pag-ibig, hindi yan yung pag wala na yung kilig, pag nagkasawaan na, pag ayaw nang magpatawad. Hindi ganun ang pag-ibig ng mag-asawa. Kaya nga ang pag-ibig ng buhay mag-asawa, katulad ng pag-ibig ni Jesus sa simbahan. Paano ba tayo minahal ni Jesus? Tignan niyo ang Nazareno. Tignan niyo si Jesus sa krus. Tignan niyo ang kamahal-mahalang puso ni Jesus. Na kahit sinasaktan natin siya, kahit tayo nakakalimot sa Kanya, kahit lumalayo tayo sa Kanya, nananatili siyang tapat sa atin. Kaya't ipagdasal natin na maging larawan, halimbawa, at pinaguhugutan ng pag-ibig. Hindi natin kayang magmahal katulad ni Jesus kung aasa tayo sa sarili natin. Kailangan natin ng Kanyang biyaya. Kaya nga 'di ba ang ating dasal, make our hearts like unto thine. Gawin mong katulad ng puso mo ang puso namin. Kaya nga sa ebanghelyo ngayon nung sinisilo si Jesus sa sareno ng kanyang mga kaaway, meron daw babaeng nag-asawa ng 7 beses. Ayan, ganyan na. Pag may divorce na, para ka lang nagpapalit ng damit. Kawawa ang mga bata. Pero mga kapatid, darating ang panahon, magkakaroon tayo ng paglilinaw sa simbahan. Hindi naman sinasabi ng simbahan, tiis-tiis ka na lang ha. Hindi sinasabi ng simbahan, kapag binubugbog ka na, kapag salawahan yung asawa mo, kapag nuknukan ng sinungaling at madaya yung asawa mo. Hindi ho sinasabi ng simbahan, tiis ka na lang, wala ka na magagawa, diyan ka na habang buhay. Hindi po totoo yun. Hindi ganon ang turo ng simbahan. Meron tayong paraan para ayusin. At kung kailangan talagang paghiwalayin, merong proseso ang simbahan. Kaya huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabi, lalo na ngayon na pinag-uusapan niyang diborsyo, na ang sabi ng simbahan, tiis na lang kayo, diyan na lang kayo, bahala kayo magdusa. Hindi po totoo yun. Dahil hindi hangad ng Diyos, magdusa tayo. Hindi kagustuhan ng Diyos, pahirapan lang tayo. Merong paraan, pero hindi pwede yung basta-basta na lang, pag ayaw mo, ayoko, sige na, nawawala ang katulad ng dalisay na pag-ibig ni Jesus. Kaya maliwanagan po sana tayo mga Katoliko. Nalilin lang tayo nung mga naisumira sa sakramento ng kasal. Patulong tayo sa kamalmahalang puso ni Jesus. Kaya nga, sa bandang huli, sabi ni Jesus, hindi yan tungkol sa pag-aasawa, tungkol yan sa pag-ibig sa Diyos. Tungkol yan sa muling pagkabuhay. Hindi tungkol lang sa buhay dito sa lupa. Ang ating buhay bilang mga deboto ng Nazareno, deboto ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang ating buhay bilang Kristiyano, papuntang langit. Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang pag-ibig ko ay katulad ng pag-ibig sa iyo, Panginoon. Kaya nga sa unang pagbasa, nung pinapayuan ni San Pablo si Timoteo, sabi niya, huwag mong ikahiya yung pananampalataya mo. Ipaglaban mo ang mabuting balita. Ipahayag mo ang turo ni Kristo. Sapagkat bagamat may paghihirap dito, may buhay na walang hanggan, may kaligtasan, may kapayapaan kay Kristo. Kaya nga, di ba sabi ng kamalmahalang puso ni Jesus, halik kayo, kayong mga napapagod, kayong mga napapagal, bibigyan ko kayo ng kapahingahan at kapayapaan. Kaya nga't mga kapatid, sa misang ito po yung ipagdasal natin na ang pag-ibig na nanggagaling sa puso ni Jesus ang dumaloy sa atin. Hindi yung pag-ibig na idinidikta sa atin ng mundo.
yung pag-ibig na hindi tapat, yung pag-ibig na madaling sumuko, yung pag-ibig na ang gusto lang, mabilis kagad na remedyo, ayaw nang magtiis, ayaw nang hanapan ng tamang paraan. Huwag po yun. At ipagdasal natin, lalo na ang mga bata, ang ating mga kabataan, sapagkat sila ang unang magiging talo, ang unang magdurusa kapag ang pag-ibig ng tao, ang pag-ibig ng mag-asawa, ang pag-ibig ng pamilya ay nasira. Hilingin natin sa ating Panginoong Hesukristo, ipaalala sa atin ang tunay na pag-ibig, ang tapat na pag-ibig, ang pag-ibig na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-aalinlangan at pagdududa, sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng iisang nabuhay na maguli. Ang ating tugon, Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi mga maging taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpapagaling ng presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating panalangin para sa yumao at para sa mga nagluluksa, para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng mga buhay, pakinggan mo kami. Patuloy nating ipagdasal ang mga kabataan, ang mga kababaihan, lalo na yung mga nagdurusa ngayon, lalo na yung mga dumadaan sa pagsubok sa kanilang buhay mag-asawa. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga naghihingalo. Nawa ang kamahal-mahalang puso ni Jesus ang ating maging lakas at pag-asa. At idulog natin ang iba pa nating mga kahilingan. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Diyos na mga buhay at bukal ng buhay at lahat ng pag-iral, pakinggan mo ang aming mga panalangin na itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at
alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman. At ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ay ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili. Nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito'y nababanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung tinatawag naming kami deboto, kami Kristiyano, pero hindi kami sumusunod sa kalooban at utos ng Diyos. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan, upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang simbahan ng Quiapo ang isa sa mga unang tumutugon kapag may mga nasalanta at nangangailangan. At tayo rin po ay buwan-buwan regular na tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programang pantulong sa mga mahihirap. Sapagkat ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At atin din pinasasalamatan ng ating mga offerers galing sa mga apostolan ng Panalangin, galing sa Vicariate of Saints Peter and Paul sa Makati. Palakpakan po natin sila. Welcome po. Galing din ako dati dyan sa Vicariate na yan dahil ako'y galing sa Greenbelt. At welcome po. At patuloy nating ipagdasal sa paghahanda sa kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Lalo na ang bayan natin, ang mga kinatawan natin, ang mga tagapamahalaan natin, at lalo na mga Katoliko, maunawaan nila ang turo ng simbahan sa buhay mag-asawa. Tandaan natin, hindi kailanman hinahangad ng Diyos. Magdusa tayo at maghirap tayo at magtiis-tiis na lamang. May paraan sapagkat ang Diyos hangad lagi ang ating kaligtasan. Ang dakilang pag-ibig ni Jesus Nazareno na nanggagaling sa kanyang puso ang ating larawan at lakas sa buhay. Ang pag-ibig na yan ang magtuturo sa mga mag-asawa, sa pamilya, sa ating lahat, patungo sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang tapat na pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghari kang tunay sa pari hanggang mulo. Maglaon na namin pangarap, paghahari mo sa sinangan. Pananampalataya na misingingas ng araw, sintatag ng kabundukan, sinawak ng karagatan, kailan may di pabibihag, bayan mo sa kasalanan. Tanghal sa tanang dako, ang banal mong sagisa, ang sumpa ng karinlan, di magtatagumpay. Walang higit na pag-ibig, o mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ng iyong ngalan. Maghahari kang tunay sa pari hanggang ulo.